Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Akong giabi-abi ang mga naglantaw sa atong live streaming dinhi sa Facebook ug sa mga naminaw pod sa atong radio broadcast. Sa gihapon ako si Cha, ang inyong higala sa kahanginan. Kauban ako karon si Evangelist R, si Evangelist Marvin ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Welcome sa atong daily devotional ug maayong buntag. Of course, mayong buntag sa tanan. We'd like to invite everybody direct chat no to follow our YouTube channel. We have Music Generation Official. And of course, all our songs are available sa tanan nga major streaming platforms direct chat like Spotify, we have Apple Music, we have YouTube Music, napunta sa iTunes. And of course, if naka sa gawas, no, na mga Deezer dira. Depende ra gyud nimo sa imong streaming platform that is available at your dispense. Naatang tanan dira, bulungan lang Music Generation Official, bulungan ang tag, and you get already to enjoy tanan nato nga mga songs that we made available, no, para sa listening sa tanan. And sa atong mga kaigsuna, no, nga na ay Facebook account. Kita man siguro tanan, no? Most of us na ay Facebook accounts, no? Don't forget to follow our Facebook channels, no? We have CB Church Connect, we have Counterflow, we also have Unworldly Thoughts, and naputay Sips of Scriptures. Diin mo makadungog og mga maanindot nga mga balita, maanindot nga mga postings, photos, videos, whatever types of media available alang sa benepisyo sa tanan. Ato sang i-greet direct check kinsa kuyog nato dira sa ato ang live karon, no? So dinhi sa DYSR, so we have Mundihar So na Mundihar. isa asa na Muna wala iyang tayong name? pangalan si Mundihar Geraldine, my friend, Aga. and si Alisa Araco, There. and si Jerilyn Amparado Diget, si Francisco Jun Maata Jr. Kompleto jud ang pangalan. Oh, kumplito jud, no? Okay, Oh. maora to siya ang ato ang Okay. live viewer sa Facebook. Okay, may buntag ka natong tanan. Sige, moro to diha. Diya. Sa DYSR. Oh, DYSR. ako na delay ning ako kay Pero- ano. Sa unworldly thoughts na pwedaghan. Oh, atong bulungon ning unworldly thoughts big Good si mga nang direct lantaw sa dira. Imuha Evangelist na apoy lang lantaw. Basta mo comment ra gyud Dr. Faulkner makabalo gyud ta nga nang lantaw sila, no. Sa unworldly thoughts na tay 5 kabuk ng lantaw diri. Si Richie Peña, si Nets Hirasol. Good morning. Ang uban wala pa ni comment, no? Comment mo para makabalot ang naa mo dira. Magparamdam naman kayo. Sige. Uban na to si Evangelist RR. Yes, fresh from Kanlaon. Ikat pa rin kanlaon ng biyahe. Ito ning pamalihugan nga mo ay mo opening prayer na to. Akong gihangyang matag-usa sa pagduko sa ilang mga ulo, mag-ambot ha. Langit na ng mga amahan, salamat nga karong kabuntagon maka-share na usab kami uban sa imong mga lagad, sa imong mga pulong. Salamat nga doon na kay padayag ng mga bag-o nga mga mensahe nga gikan sa Espiritu. Thank you, Lord. Salamat amahan nga mutisok kani masabtan sa matag usa og maghatag ni transformation kaning mga prinsipyo madala nila sa tibuok nila ang kinabuhi. Bisan pa walay mga distractions sa tanan nga mga naminaw karon magpadayon gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos nga ma-enjoy nila ang espirituhanong pagkaon karon nga kabuntagon sa ngalan ni Jesus ug sa gahom sa Espiritu. Amen. Amen. Okay, let's continue studying the book of Exodus chapter 6 and nanata sa last 3 verses even mga 28, 29, 30 and 30. chapter 7 na pata. So paliho sa magbasa Evangelist Mav sa English nga translation. All right, 28. This is NLT nga version, no? When the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, he said to him, I am the Lord. Tell Pharaoh, the king of Egypt, everything I am telling you. But Moses argued with the Lord, saying, I can't do it. I'm such a clumsy speaker. Why should Pharaoh listen to me? Paliho ko diri sa Cebuano. Nag-iyon diri
Sa adlaw nga misulti ang Ginoo kang Moses didto sa yuta sa Ehipto, ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo, sultihi ang paraon nga hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo. Apan si Moses miingon sa Ginoo, tan-awa, ako dili maayong manulti, busa unsaon man pagpamati sa paraon kanako. Unsay giingon na to niya ibanaran unsay yung mga unsay nabantayan nimo ana nga yang yoyaw. Ningon sa diri nga ako ang Ginoo, sultihi ang paraon, gitagaan sa og instruction sa Ginoo. Apan ningon si Moises nga nganong siya man nga di man siya maayo tigpamaba. Ah. Unya paraon pagoy maoy istoryaan nga moy highest position sa ilahang nga government nga set up. Mao. Kuya kanang mga kuan ba mga katubang bitag mga tao bitaw nga wa ka na tubangon kay pila gud ka tuig Moses 40 ka tuig katubang og Correct. kuan puro ra mga karnero ni kalit lang siya katubang og dagko nga tao. So para ni Moses something din tangan niyo ng pahamak man dani. dili sayon siyang part niya iban mga nga maka kuan siya masuguan siya bitaw og dinagkuay nga mga buluhaton nga labi na matubang og tao nga dili lamang ordinaryong o prominente nga tao kundi tao gyud nga naagi dakong pinakataas og posisyon pinakadakong ranggo sa nasod. Yan ni kabuntagon mga higala ato ang isigutan karon ang God's gentle reminder. God's gentle reminder. Unsa man gentle reminder sa Dios ni ini nga passage? When He calls, He equips. Kung mutawag siya nimo, direkta, sangkapan gayon niya kaysa ko'y katawag. Amen. Sa kadaghan kayo nga mga sugo sa Ginoo sa tao, daghan mo kag pwedeng marason. Pero kaning sugo sa Ginoo ni Moses iban mo, usara ka buok. Oh. So, kung usaray kuan sugo, dapat usaray rason. Usaray rason. Pero dili man kang sa tinud-anay lang ang rason ni Moses kay daghan. Ang rason niya is 7 ka buok. Oy. Sa ding isugo sa Ginoo ingon siya, I am not a good speaker. I am a clumsy speaker. I have a slow tongue. Dayon lain po niya tubag niya even mga laing excuse ni Moses po sa laing na verses. Chapter 4 verse 1 yun siya, they won't believe me or listen to me. Dayon napod siya rason ingon siya, what if they say the Lord did not appear to you? What if mingon sila nga wa man nagpakita ang Ginoo ni Moses? Ikatulon ng rason niya, ikaupat nga rason niya. Please send someone else. Kan ika-5, I don't have the authority from Pharaoh to let the people go. Then ika-6 niya ang excuse is, who am I that I should go to Pharaoh? Kinsa ba ko nga maadto ang paraon? And katapusan niyang excuse even ma'am is, what if they don't believe me after all the signs, after all the demonstration of power na ako ang i-demo nila. Di basta-basta Evangelist RR, 7 ka buok rason. Nagiingon nga maayo ang tao na. Sumuna din kabuntagon, ako mo dalon sa itong message ba nga, God's gentle reminder. Ang Ginoo, ipanunduman kanya na sa gentle reminder. And sometimes even ang mga gitawag sa Dios din sa kalibutan kay mahimong reluctant. Si Moses man God, reluctant siya nga messenger. He is confronted with the overwhelming task of delivering Israel from Egyptian nga bondage. Dili basta-basta man gud ang iyang buluhat tungkol kay may ang nag-ulipon usara ka tao nya ang giulipon usara pud ka tao kay murag madaldala ra istorya. Ang giulipon usa ka nasod nga giulipon sa mas gamhanang nasod. Nya may si Moses og taga kuan siya
membro siya ba to sa United Nations ba kay no, pwede siya magka-agree dito mga garner siya mga votes dito nga support niya dili magud gikan ba siya negatibo ng mga karnero wala gid say kanabang ka diploma wala bitaw ka pasar og kanang mga international nga kuan ba nga bar exam bitaw nga para maingon siya ako bugado ko nga hito ko ng mga balad wa gyud so diha nimo makita man mga ang gahom na lang gid sa Dios mo sa ligan na ng mga butanga diha mo makita nga kung tawgon ka sa Ginoo bisan ang mga diploma o mga advanced nga mga degrees o mga studies dili na mapuslan bitaw Tinod. dili man na mo ilang taon sa Ginoo though doon na i-consideration ng Ginoo ng mga butanga pero tanaw niya kung doon lagi mga buluhaton doon na assignment sa kalibutan nga di madalag TOR dili madalag school records dili madalag mga diploma Mao. and ini nga verses kita nito that God's faithfulness and Moses' initial hesitations met with divine clarity. Diba? Si Moses, doon naging siya ay pagpanagana. What if? Kung sa ito yung unang rason niya, Evan Mab, nga dili ko maayo mo istorya. Dili siya may mustorya. Dahil ingon pagid siya, ang mga tao, dili mo tuon ako. Dahil ingon siya, what If if? they don't believe me. So, what if miingon po sila nga wa man napakita ang Ginoo nimo? Dahil miingon sila nga aningon pa Diyos Moses ay padala na naglain, Lord. Dahil ingon pa siya nga I don't have the authority from Pharaoh to let the people go. Wa pa ko'y katungod na bisan gamay wa gid ko ga-point niya bisag kiss-kiss na siya kuko. Wa gyud. Dayon dapat siya rason ngon sa kinsa gud ko, who am I that I should go to Pharaoh. Then katapusan niya nga excuse is what if di sila mutuon ako human sa tanang demonstration sa signs and wonders imong natudlo nako. Yung makita nimo diha nga gitagbo ra mo sa Dios, met sa Dios ang iyang excuses with divine clarity. Di ba ningon sa verse 28, ani ang verse 28 sa diha nakigsulti ang Ginoo kang Moises didto sa Ehipto. Nakigsulti ang Ginoo. Dili si Moses mo nakigsulti si Ginoo ning bahina, but ang Ginoo mo nakigsulti ni Moses. Nimiingon ang Ginoo, ako si Yahweh. Sultii ang hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo. Apan si Moses miingon sa Ginoo, nasayod ka nga dili ako maayong musulti. Busa dili gyud ako tagdon sa hari. Dili gyud ako tagdon sa hari. Dili gyud ako tagdon sa hari. So, sir. Sounds familiar magana siya mo na. So may masulti nimo ning mga bahinay mo data kung ako'y pumunta na ko nimo ba. Kuan namo jay mga instructions ang Dios. I believe sa matag usayo nato ingon nga dili lang ni-responde sa iyahang tawag but sa personal gyud nato ang kinabuhi. I believe nga matag usa nato naadyoy personal pod jud or specific instructions ang Dios para nato. Pero usay makaingon ta ba nga ano ako ma Lord nga pwede ra man ni sa uban, pwede ra man ni wala, pwede ra man tanig kanang lahi ra gud kay usahay mas makita bitaw nato kung unsay mga kakulangan, kung unsay mga weaknesses, kung unsay mga kasipyatan or kana bitaw ang abi natog dili nato makaya tungod kay na-focus ta sa unsay mga di nato makaya kaysa sa instruction nga ipasulti. Nga ang tumong manunta ang instructions nga masulti dili ang imuhang kakayahan nga masulti ba nimo siya. Nga naaro mo po joy pamaagi ang Dios nga matabangan ta sama sa kaning istorya karon. So kato lang Sige. Pastor Faulkner. Salamat. So ang context nini nga ato ang ginabasa ba? Ang Dios naghatag bitaw ni Moses ni ining instruction. Dunay crossroads bitaw, dunay pag-abot bitaw sa tunga sa iyang kalibog niya that God's plan to rescue Israel dayon si Moses pod iya i-consider niyang human limitations. Pero makita po nimo ang God's gracious provision. God's gracious provision.
And it sets the tone for how God works through imperfect people to accomplish divine purposes. Ato nang isgutan nga gahapon Evangelist Mav. Katag na siya og mga ayo bitaw nga tunada nga, uy, sa kadaghan kayo nga mga tao sa kalibutan nga pwede untang gamiton sa Dios nga makaingon tag mas better people, mas tarong-tarong, ha? Mas bright, mas maayo mo istorya, mas maayo mo pronounce, mas maayo kayo mga grammar nya dili mo nung minapilian sa Ginoo. Moses ni noon nga ka ra kayo mo nung napilian nung sagot ni Lord gano man eh. Anyway, kung imo siyang makita diha maka come up ta ninig tulo ka mga points Evangelist Map nga makatabang nato sa pag kuha gyud sa pagsabot gyud bitaw ning reminder sa Ginoo, ning gentle reminder sa Dios. Number 1, God calls with identity and purpose. Ang Dios mutawag siya with identity. With identity and purpose. So God identifies himself clearly and reaffirms his covenant faithfulness as the basis for his commission. Kanang ingom ta siya, ako ang Ginoo. Moses, sulti ang paraon. Sa tanan nga ako gisulti kanimo, kay ako ang Ginoo. So, ano pagtubag na siya diretsa. Mingon ka na paraon. Buhiin ako nung mga Hebreo nga mga tao kay ningon ng Dios nga siya kuno si Yahweh, siya ang Ginoo. Mingon ni paraon, unsa? Kung laing rason, mo na siya. So, ano mo diretsa, so ano mo pagpaligo na siya nga sugo. Ha? Mapasa ko, Dr. Ikaw, iba na rin saon mo na pag dala ng mensahe nga ang iparason buhii ang mga katawhan kay niingon ng Dios, niingon si Yahweh nga siya si Yahweh. Marom ni rason. Mo lagi pastor niya saka sa ang mga tao mo gud naa na yun nga matag istorya ni mo na adyoy rason nga Ligon. ligon ba nga nagpalikod yan na pero grabe ning Ginoo kay wa may rason period man. Saan ka na siya? Okay. Kana mo tamingon sa nga I am Yahweh. Di ba? It connotes life man God. Kinabuhi ba? Siya ang gininhawa. Siya ang imuhang kanang gi-inhale. Siya po na imong gi-exhale. Siya ang kinabuhi. God's introduction yun siya nga I am Yahweh. I am Yahweh. Anchors the mission in His transcendent identity and faithfulness. Samot na dunay reference bitaw kanya itong gamit na ito, that He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. It ties this mission to God's unbreakable covenant with Israel's forefathers. And kung dili ka kabalo sa tinuod nga meaning sa word nga ako ang Ginoo, ako ang tag-iya sa tanan. Ako mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pag ingog I am, pwede po siya mingon sa I will be. Ha? I will be. Pwede po yung unsa may imong gusto. Gusto kag kalinaw, ako na. Gusto po kag kasamok, ako po na. Gusto ka o kanang kausaban, ako na. Gusto ka gubon ako imong kinabuhi, ako po na. Siya ang tanan. Siya ang tanan. Pag ingon niya nga Yahweh, I am who I am. Angay malisang ang tanang tao sa kalibutan nga. Kung dunay termino even mab nga kanang tawhan na liquid kayo kay kabalo mo adjust sa tanan. Ang Dios labaw pa na. Transcendent siya. Manigingon nga bisan nagstoryahanay si Moses ug si Paraon nining usa ka lugar. Pero ang iyang pasensya pwede at the same time tuwa na sa lingkuranan ni Paraon tuwa na dito. Pwede niya paghion sa Paraon ng orasa. Pwede niya tukunan ng orasa. Pwede niya buangon sa Paraon ng orasa. Kay siya si Yahweh. Mo na siya dinuod nga when God calls you, He calls with identity and purpose. Akong laruhon kini number 1. Kung tawgon ka sa Dios, tawgon ka uban sa iyahang pagpailaila siyang gagalingon kinsa siya o hibaluon ka niya sa imong purpose. Sa iyang purpose diha nimo. Kay lisod man kayo tawgon ka nako, inon ka nako. Iban mav. May unsa man, wala ra. Basta.
Di kung ako mo pa pag-ilan ni mo nako, mo pa pag-ilan ni mo nako direct sa. Mayon ko nimo. Chairman. Mayon ka. Kinsa di ka? Ay, si pangutana diya. Basta kay gitawag ka nako. Dili ko na ang Dios. When he calls you, he calls with identity. Yeah, sometimes even ang atong unhuna magud sa Dios kay ganahan tag daghang istorya nga ako si kuan nga nagkuan ni kuan nga mo naghatag ni kuan nga mo naghatag pa nimo kuan ni nani nga gitabangan ka na kuan. Simple lang ang Dios ningon siya ako mao ako. True. Ana ra. Unsa mo nang pagkakuha Lord? Ako gani tanan, ako. Siya hang pagka-sovereign niya, siya. Kumingon siya nga, ako ang mapatay nimo, pwede na. Ako may palig-on nimo, ako yung maayo si mo sakit. Ako mohatag nimo kinang duga nga mga panalangin, ako yung pa uswag si mong kinabuhi, ako po mo bira nimo, ako mo tuboy nimo, ako. Mo na siya significance anang ngalan na Ibon Arar nga bingon siya. Ingna ang paraon nga ako si Yahweh. Lisod mo tag sabotan na kay ang atong Yahweh diri sa balay. Yahweh mo literal. Pero sa ilaha dito, sa ilaha kapag kasabot sila na Ibon Arar. Kasabot sila sa meaning ana nga word. Siya mao siya. Siya mao ang gininhawa, siya mao ang kinabuhi. Siya mao ang siya. Siya mao ang siya. Mo nang sa kadaghan kayong pwede ingalan nimo mungod direkta mingon kag ako si Lovely, ako si Hope, ako si Generous, ako si Prosperity. Kada mention nimo ana malimitahan ka sa imuhang adjective sa imong name. Malimitahan ka. Kay mingon kag ikaw si Gugma, ba't pasabot dili ka si paglaom. Mingon kag ikaw si Faith, dili ka si Gugma. Tinuod. Oh, ang gibuhat sa Dios yun sa ako, si ako. Di ba? Ang tanan hurot. Covered tanan ni Manarar. Kaya di naman siya mamalimitahan na. Kaya ano man, kaya siya kung siya. Sabtan ni mo direk siya. Yes, Dr. Mo na giingon sa Ginoo ni Moses, ina siya nga siya mao siya. Ako mao ako. So kana pa lang daan ang identity sa Dios ligon kina. And when he calls us, he does so from a place of relationship and covenant. And iyo yung sabton mga higala ko na mati karon. Basin ikaw mingon kana ako calling si Ginoo pero mahadlok mo kon yung mga calling ay. Sa mo na nakasulay lang kang calling nimo nga taga home credit. Kaya na ko maker ka. O niya ka di bayan lagi mong maker. Ikasi balik-balik ang tawag. Murag makuyawan ka na. Kasi ulay mo dyan. Na mo dyan kinailan ana sa kauban sa church baga iya dyan palungon. Iya dyan palungon pag na mo tawag ano number kay basig paninglan siya. Iya gina i-cancel rin siya. Iya i-end call gina. Iya gina siyang i-stop. May gala ako mong tuganan. That our calling rests on who God is. Not on our abilities. Wala ningon ng Dios ni Moses Ibon Arar nga adtua siya paraon sultihi siya nga ikaw nga mo ni mga abilidad nga propita ka nga naka-experience bilang katuig na nabaw kumpanya nga district engineer ka bro kontraktor ka senador ka congressman ka nga dili ginana wala gyud bisan kamay nga mention sa ability ug skill ni Moses. Wala gyud. Di ko nang Ginoo nga ingna didto ang paraon nga buhata ang tanan nga akong sugo kay ako mao ako. Ako mao. Wala. Mura na siya diretsa. Mura na. Sige ka kuno na sa mga gulingon nimo nga. Ano ako may gitawag sa Ginoo ngayon ani man ko. Ay sayob ka. Kaya ang Ginoo nagtawag nimo dili tungod kay ingon ana ka. Tungod kay ingon ana siya. Amen. Kana la diha na pinta mo sugod nga when God calls you, He calls you with identity and purpose. So unta ning kabuntagon, you should reflect on how God has revealed Himself in your life. How does His character, like He is faithful, He's loving, He's powerful, He's sovereign, He's holy, maka-empower na nimo to step
forward in obedience. Ayaw pagtuman tungod kay matinumanon ka. Tuman tungod kay siya ang Dios nga kasaligan. Kay mausab gyud ang imuhang panglantaw sa imuhang kinabuhi nimo kung magsugod ka kung kinsa siya, dili kung kinsa ka. Adto ka magsugod sa imong calling sa step forward nimo, sa pag-step out in faith nimo, adto ka magsugod kung kinsa ang Dios. Kuha ba na to, Evangelist Ma'am? Yes. Na kay madugang na ng puntuhan, Ma'am? Yun lang kayo. Bitaw, no? It goes back sa, I'm reminded ba itong giskutan na to yesterday nga, God uses people. God man diri nakita nato nung si Moses. He had so many hesitations, he had so many excuses, and makaingon yun po siguro siya nga he's not the perfect person that God would be using. Siguro po ikaw nga naminaw ni karon, you have felt nga, oy, I am inadequate to be used by God. Pero dili. Usa sa mga butang nga, even to myself, nitata kayo from what we have discussed yesterday was God uses imperfect people to fulfill His perfect plan, no? And gani man, kung imong yung i-focus nga sige, no? Ang Dios man ay ang gagahom ani, no? So why should you worry kung it's not at all your power, it's not at all your identity that you should be assuming sa panahon nga gamiton ka sa Dios but His. So it brings so much comfort to all of us knowing ang introduction sa Dios is He is Yahweh, or siya kung kinsa siya, no? Meaning He cannot be limited at all. Kay putting Him in kaning, especially karong panahon na Dr. Faulkner, no, ma-introduce tag mga tao, taas kayog mga introduction, yet little did they know dito ra po sila kutob. The more titles mabilib kay taanay, pero di ay ang Dios usa ra yang igamit siya kung kinsa siya, pero no, you cannot limit Him at all. Title sa Ginoo diri ibadaran kay siya, ingon siya nga ako mo ako. Simple rin. Og sa art pa na Evan Ma'am, aesthetic na ba? Aesthetic, yes. Minimalist ba? Minimalist ako mao ang ako. Diyos. Kung kita pa to naghalag butang na to eh. Ako kuan ko, engineer ko sa DPWH, ako contractor ko sa kuan ako. Hindi ka alam na pero sus ko nang Ginoo pasultihan siya, ako mao ako. Okay, ikaduha Evan Ma'am. God equips and provides what is lacking. Ang Dios musangkap ug mutagbo kung unsay kulang nimo. God answers human limitations with divine provision. Ano daig na kay limitation? Dili di kahatag ang Dios og pamaagi ana. His presence, words, and practical means, iyang ihatag nimo. Gani makita nato diha that Moses cites weaknesses ningon siya, I am slow of speech, yet God counters with who gave human beings their mouths. Kinsa man hatag baba sa tao, adto hinuon. Now go, I will help you speak and will teach you what to say. So makita nimo diha that God offers si Aaron as a speaking partner siya may tumambakba ni Moses. Wow. Illustrate diha that divine appointment or divine accompaniment is often arranged through community and support. Naikahatag ang Diyos, nagiandam ang Diyos ng mga tao nimo kung kulang kag tao, tagaan ka sa Diyos og tao. Kung kulang kag kwarta, ngitag mamagi nimo mga tagaan kag kwarta. Kung kulang ka og mga panabot, tagaan ka sa Diyos og panabot. Amen. So, like katuyang sungkod gini gamit ibon Mav, ang iyang sungkod gigamit ito sa Dios, ang himong sign of God's power, o sa to ka tangible tool through which miracles would be demonstrated. So, nani ba, God does not call us to pretend we are sufficient. Yes. Amen. Wala nagtawag ang Dios nato para magpakroning nun tang maayo na kita. Ha? Diretsa. Kabalo ang Dios niya na, and He equips us as we step out. Basta musugod og tikang sangkapan ta sa Dios. So, ang pangutanan ni nga buntagon karon, are you relying on your own strength or learning into God's promise? Nag-learn ka ngadto sa mga saad sa Dios ug nagsandig pagyud ka. Unsa may Lord, unsa may mga butang Ginoo nga imong gisaad mo na Lord. Okay, mo ni makapa-increase imong faith nimo. And mulin pud ka sa mga gipang relay sa Dios nga mga mensahe o gipang hatag sa Dios nga mga mensahe sa mo gi-offer sa mo to provide us with words nga mahatag og encouragement, to provide us strategies and
bisan people nga atong kinahanglan. So unta ning kabuntagon, seek concrete support. Mentors, collaborative teams, ayo pangitag mga kagrupong di mo tabang nimo. Mo. Or pangita po especially of spiritual disciplines that Amen. sharpen our readiness to respond in faith. Ayo sige ga believe anang mga tao nga sige kag huwap-huwapon. Mo. Mangita tong mga tao nga grabe mo lead, grabe mo discipline. Like mami nga even ma'am, ganun mga ubang mga eskwelahan mahal man kayo even ma'am. Like Silliman University, Harvard University, no mga mahal man na tungod kay ang discipline sa studies ana di basta-basta. Kay kung sulod kay eskwelahan nga pwede ra kag mosulod, pwede dili, pwede ra kag mosubmit sa project, pwede dili. Ako ana, di kumpara ng eskwelahan na. Ngano man kapulpul ba ng eskwelahan na habol man ta ana. Ngita kog professor iban ma'am nga kanang bali-balian ka sukan ba. Mga panguna-una bitaw nang tagtarong kagayon sa mga disiplina. Imo na makapahait na to. So mo na imong mga pangitaon aron nga makaingon ka nga mas masangkapan pa ka. Katapusan iban mga God sustains through faith and obedience. The path from calling to fulfillment requires trust even when the roadmap includes doubts and delays. Diba ang initial objection ni Moses, kita nimo diya nga nasayod ka nga dili ako may musulti. Usa ka na siya ka common nga human tension between fear and faith. Imbis mo tuo ka, mahadlok na noon ka. And God's response is not impatience, but patient provision. Amen. So, pag ingon, iyam lang itubag, iban ma'am, ingon siya, kinsa nila tagbaba sa tao. So, unta ning kabuntagon karon sa itong pagtapos, na maging mga panahon nga mahadlok ka, pilia nga mutuo ka. Kaysa magbalaka ka o mahadlok ka. Mura na. Dunay pagpili ang tao. Mahadlok sa calling or mutuo sa calling. Salamat sa may kauban. God bless you.